Sa Botlea. Ngayong araw na ito, naku, nakita niyo, no? Nandito tayo sa, sa bundok, no? Nandito tayo sa probinsya. Dito po tayo sa Batangas at nagbabakasyon ng konti. Chill-chill lang, syempre, no? At ngayon ang pagdinilayan natin yung Marcos 8, no? Kabanata, pataas. Marcos 8, pataas, no? Ito yung, ito yung si Jesus, no? Galing sila kasama yung kanyang mga alagad, galing sila sa isang bayan ng mga hintil. O yung mga hindi masyado naniniwala sa Diyos. No? At naging masaya sila sa kanilang evangelization program doon. At pagdaong nila dito sa kabilang bayan, dito nila natagpuan yung mga pariseyo, no? Yung eskriba, mga kritiko ni Jesus. At hinihingan siya ng palatandaan. Bakit, ang pwede niya ipakita sa kanila, no? Para maniwala silang siya ay Diyos. At ito yung nasabi nga ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, nung sila na lang, nalungkot siya, no? Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Hihingan siya kasi ng katunayan. Ganon din naman yung kanyang mga alagad, no? Walang tinapay na dala sa kanilang paglalakbay, isang tinapay lang. Sabi na Jesus, bakit yan lang? At parang nalungkot sila, no? Dahil lagi silang nag-aalala sa mga pagkain, pagkain pangkatawan. Siguro wala yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon ay pagkain spiritual. Sana doon tayo mag-focus paminsan-minsan. Kailangan natin mag-focus doon dahil pag sinabi mong pagkain pangkatawan, hindi pang mga material na bagay, makamundo lang. Ang sinasabi ngayon ng ating Panginoon, pinag-iingat tayo. No? Tulad niya, mga pariseyo at mga eskriba. No? Sabi nga niya, yung libadura, ng mga pariseyo, ay sa mga libadura ni Herod, alam naman natin na mga pariseyo at mga eskriba ay kritiko at yan mga nagsasabi ng mga bagay, na may katotohanan pero wala silang ginagawa o parting paggawa na ang pinag-usapan, wala silang inaambag. Mga sabi nga ni Jesus sa kanila, kung mag-utos kayo, gano'n na lang, kung magsabi kayo, gano'n na lang. Pero pagka meron ng trabaho at tatrabahuhin, ni isang daliri nyo ay hindi nyo man lang ginagamit o magamit para man lang tumulong sa gawain, kung ano man itong gawain ito, especially pagpatungkol sa ating Panginoon. Pinag-iingat din sa libadura ni Herod. Marami sinasabi dito dahil si Herod siguro marahil dahil siya ay hari, marami rin siyang mga followers. At ang sinasabi dito ng ating Panginoon, mag-iingat dahil ang mga sinasabi din na Herod ay marami din ang hindi katotohanan. At tulad nung pagsasabi ng buting gawa, pagsasabi mo ng bawal, tama at hindi tama, ay hindi niya nakikita ang sarili niya. Dahil parang pinupuntahan dito ng ating Panginoon sa ating reading ngayon. Yung ginawa ni Juan Bautista sa kanya, pinapatay niya si Juan Bautista, pumayag siyang pugutan ng ulo si Juan Bautista dahil kay Herodias. Dahil si Juan Bautista ay pinangangaralan sila ni Herodias na huwag silang magsama sapagkat ayun ay pangangalo niya, sapagkat si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe, Kaya parang sinasabi ng Panginoon, tingnan mo muna yung ginagawa mo, tingnan mo yung sinasabi mo. Sabi nga ng iba, talk your walk, Yung sabihin mo, gawin mo muna yung sasabihin mo at bago sabihin sa iba. Parang ipatupad mo muna. Ay mahirap talaga yun, lalo na siguro kung nanunungkulan ka, medyo mataas ang katungkulan mo, o kaya isa kang tinitingala sa lipunan, dapat nag-iingat, at dapat tayo naman na binibigyan ng kautusan o pinatutupad sa atin, dapat din maging mapagbantay tayo. Kung ito'y tama o mali, Huwag tayo sumama sa mga bagay na alam na nating mali, sasama ka pa, Maraming mga gawain niya sa kasalukuyang panahon na napapasama lang dahil sa politika, dahil sa dala ng pera, dahil dala ng impluensya, Pero dapat hindi gano'n. Ang sinasabi ng Panginoon ngayon, basahin natin, tignan natin, at marami na sinasabi niya, manalangin tayo sa Espiritu Santo para bigyan tayo ng karunungan na mula sa Diyos o katalinuhan na mula sa Diyos para makita natin itong mga mapanlinlang ng mga tao. Ngayon, hindi na kailangan isa-isahin. Napakaraming lumitaw ngayon ng kung titignan mo nung mga panahon, nung mga nakaraan, ay napakabuti at napakahusay na tao. Pero ngayon ay pinatutunayan ng mga pangyayari at ng mga ebidensya na hindi totoo yun. Na marami silang sinasabing hindi totoo na sinasabi nila noon. Siguro marami rin sinasabi
tignan natin. No? Ano yung babasahin natin? Ano yung titignan natin sa internet? Ano yung post natin? No? Ano yung mga bagay na makakasama at hindi makabubuti sa ating kapwa? Pag-ingatan natin ang mga bagay na ito dahil pag tayo nagsalita na, no, wala na, nabitawan na natin. Nag-post na, wala na, nabitawan na natin. Kasi nasabi ng Panginoon siguro ngayon ay panatilihin ang pananampalataya sa Kanya at paniniwala sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya. No? Hindi lang pagbasa ng pananaklat, kundi ang pagsunod dito. Yun ang pinakakritikan, no? Yung pagsunod. Madali magsalita, totoo yan, no? Pero yung paggawa ay mahirap. Kaya sana, kung hindi rin natin magagawa ng mabuti, huwag tayong mangaral, no? Ng mga bagay na makasisira sa mga tao at paniniwalain natin, ano? Alam mo naman yun, di ba? Kaya nga, ang tinitle natin ngayon sa ating opinion o yung komentaryo ngayong araw ito ay maging mapagbantay. Tignan natin mabuti, no? Ating mga pinaniniwalaan. Tignan natin mabuti yung taong nagsasalita. Siya ba ay talagang galing sa Diyos o may punto na maka-Diyos, no? Ang kanya sinasabi mula noon hanggang ngayon ay totoo, no? Kasi minsan madali tayong ma-deceive, no? Madali tayong malinlang. Kaya nagkakagulo dahil sa panlilinlang kahit sa loob ng pamilya, no? Minsan sa mga magkakamag-anak. No, minsan nagkakagulo ang magkakamag-anak dahil sa panlilinlang din ng kamag-anak sa loob ng pamilya. So tignan natin at pag-usapan. Idulog natin sa Diyos yung mga bagay na hindi natin maintindihan. Lalo na patungkol, no, sa paggawa natin sa ating paglalakbay sa buhay na ito na pinahiram sa atin o nahiram lang natin o pinahiram lang ng Panginoon sa ating lahat. Kaya tignan natin mapagbantay. No? Tignan natin yung mga nangangaral sa atin. Tignan natin kung yung pinangangaral sa atin ay tumatama, no, sa liwanag, no, at buhay na sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Amen? Good morning, Brother Deo. Good morning din kay Leia. At sa lahat mga nanonood sa ating mami at sa ating live streaming. Maraming salamat and good morning po sa inyo lahat. So yun, maging mapagbantay at maingat. No? Hindi naman masama yung magbantay. Hindi naman kung nagbabantay ka, nagdududa ka. Tinitignan mo lang yung tama at matuwid. No? Para sa iyong paglalakbay, sa paniniwala, sa nagsasalita na yan, ay hindi ka rin maligaw. At hindi ka rin makapanligaw kung ikaw ay maniniwala sa Kanya. Hallelujah! Si Jesus, tanging si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At dapat lahat ng gagawin natin ay nakabatay dyan, no? Sa siyang katotohanan, ang daan at ang buhay. Amen? Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord God, muli po maraming salamat sa umagang ito. Sa panibagong pagkakataon upang kami ako'y makapagsalita patungkol sa iyo. Napakahirap intindihin pag sinabi mo magbantay dahil napakahirap himayin kung ano yung dapat bantayan. Pero dahil sa iyong dunong, sa iyong pamamahala, sa iyong karunungan, galing sa Espiritu Santo, ay alam namin magkakaroon kami ng liwanag at ideya kung ano, Panginoon, ang gusto mong ipatupad sa aming mga buhay at kung ano yung gusto mong makita namin. Tulungan mo kami, Panginoon, buksan ang aming mga mata, yakapin mo kami sa pamamagitan ng pagmamahal upang kung ano man yung aming kabakuluktutan o yung mga pinaniniwalaang baluktot, lalo-lalo na yung tungkol sa pananampalataya sa iyo, Panginoon, ay maituwid namin at makadaan kami dun sa iyong daan na sinasabi mo, Lord God. Samahan mo kami sa araw-araw ng aming buhay dahil araw-araw nga ay struggles, pero maraming salamat sa iyong biyaya at buhay pa kami hanggang ngayon. Ingatan mo kami kasama na ang aming sambahayan, Panginoon, ang aming komunidad, ang aming lipunan, Panginoon, ang aming gobyerno. Ikaw na po bahala sa mga namamahala at naway maunamaan nila at maging mapagbantay din sila sa ipatutupad ng mga batas, sa mga gagawing batas para sa kapakanan, hindi lang ng tao, kundi para sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Naway maialay namin ang buong buhay namin sa iyo sa bawat sandali ng hiram na ipinagkaloob mong buhay na ito, Panginoon. Maraming salamat muli ang mga may sakit at karamdaman, sa karatay, sa baling ng karamdaman, Panginoon, itinataas din namin siya. Ang mga mahal namin sa buhay na nauna na at pumarya na, Panginoon, ay tinataas din namin. Tunay nga nakarating sa iyong kaharian, Panginoon. Muli, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagkakataon at maraming salamat po sa paghahayag ng mabuting balita.
And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Good morning, Sister Mercelita Nicolas. Diyan yan sa Licam. Sa mong kongregasyon dyan sa Kabanatuan. Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sa lahat, siyempre, na makikinig sa atin mula rito sa Pilipinas hanggang kung saan sa mundo, no? Magandang umaga po. And God bless us all. Maraming salamat. Bye-bye. And God bless. Like and share. Huwag niyong kalimutan yan. Bye-bye.